Alright, video blog check everybody, Azrael here, and we are back again for another tech unboxing. So here on my hand now, alright, diba? On my hand is the GoPro Hero 13 Black from GoPro Philippines. Alright, we are back in action. It means that makakapag-vlog tayo anywhere using this small camera, action camera na may magandang video stabilization. Also waterproof siya. We can use it sa ating snorkeling, sa swimming, and we can take underwater shots using this GoPro Hero 13 Black. Grabe, 13 na. So, very happy nakakapag-test tayo ng mga GoPro ever since. I started with the Hero 3 Plus and then nag-jump na ako to Hero 9, 10, 11, 12. Hindi ko na try yung 12. So, ito, 13. So, maraming salamat kay GoPro Philippines for sending this at meron na tayong magagamit na new partner sa ating vlogging at content creation. Alright? So, before I unbox this, let's do a tech specs rundown of the GoPro Hero 13 Black from GoPro Philippines. Alright, let's do this. Okay, medyo mahaba-haba to, no? Ito yung ating GoPro Hero 13 Black tech specs rundown. So sa kanyang design and dimension, meron siyang width na 71.8mm, meron siyang height na 50.8mm, at meron siyang diameter na 33.6mm. So maliit siya na camera na ganun kaliit. At meron siyang weight, pag yung weight niya is 154 grams pag meron siyang kasamang battery, at without the battery it's 121 grams. So yun, no? Napakagaan niya. So meron siyang tawag na HB series lenses with auto detection. Pwede mo siyang gamitan ng mga lenses kasi available na yung style ni GoPro Hero 13. You can add some lenses para mapaganda yung focal length ng inyong GoPro Hero 13 Black. So meron siyang macro lens mode, meron siyang ultra wide na lens mode, at meron siyang anamorphic lens mode. These lenses are separated, no? Mabibili nyo na separately, and I heard yung anamorphic lens mode next year pa daw magkakaroon. At meron siyang tinatawag na Smart Motion Blur ND filter na 4-pack siya. So may mga ND filter din siya na pwede nyo ikabit dito sa GoPro Hero 13 Black para at least ma-eliminate mo yung mga sunlight, for example, reflection, and also to add more sharpness onto sa video nyo. So meron siya tinatawag na magnetic door and power cable kit. This is an additional mod, no? Kumbaga you can charge your GoPro using magnetic cable. So magagamit mo to for you're doing time lapse ng overnight, for example, kailangan ng charge yung inyong GoPro. So sabi dito, the magnetic cable forms a weatherproof seal with the door and connects to any USB-C power source to continuously power your camera. So yun ang magandang add-on niya. At siya tawag ng magnetic mounting, yung mga mounting plate niya for your selfie stick, for example, or mounting tripod. Meron siya sasawag na built-in mounting fingers, works with any GoPro accessories, and 1/4 thread are compatible with industry standard tripod. Ito yung parang meron siyang parang nakatago na parang tripod slot doon na pag binaba mo, pwede mo siyang kabitan ng tripod. Hindi na siya kung kinakabit, so naka-built-in rin siya para at least easy to use, easy to mount yung inyong GoPro. So for the display ni GoPro Hero 13 Black, sa rear, meron siyang 2.27 inches touch display. Ito yung control mo sa likod. That's 2.27 inches. Napakaliit. Yung sa front niya is 1.4 inches na color display. Display lang siya, hindi siya pwedeng i-control. Ang control nyo nasa likod pa rin ng camera. For the battery, gumagamit siya ng 1,900 mAh na Enduro battery na sa continuous recording niya is you can record 2.5 hours of video. I think, I'm not sure if it's 4K or 1080p, no? Pero matagal-tagal din siya. So, the GoPro Hero 13 Black is rugged and waterproof, na merong 10 meters yung kanyang limit, or 33 feet underwater. So hanggang 33 feet underwater, magra-run pa rin din yung GoPro in recording. So meron siyang removable water repelling cover glass
At meron siyang 1 micro SD slot. So micro SD slot siya. At meron siyang HDMI port on medium mode. Yung sa medium mode na kinakabit for other recording. Like for example, kakabitan mo ng mic. For example, meron siyang mode na for HDMI port. Meron siya. At meron siyang built-in mounting with folding fingers. Yung folding fingers, yun yung sabi kung ano, pwede mong magkabit ng instant tripod, no? So sa kanyang image quality hardware specs, gumagamit siya ng GP2 system processor. So may processor siya, that's GP2. At ang image sensor niya is 1:1.9 inches CMOS sensor. So medyo malaki-laki yung sensor niya, mga 1 inch na rin halos, no? At 27.6 megapixel yung kanyang camera specs na mayroong lens aperture na 2.5 aperture. So ang focal length daw niya na 35mm is equivalent to 12mm for the minimum. The maximum is 39mm. I guess parang ito yung for widening the focal length, pwede siya maging 35, pwede siya maging 12mm at also 39mm. Sa video specs, it can shoot video up to 5.3K 60 FPS, yung 16:9 na ratio, no? So you can do 1080p naman din. So ayun, marami siyang kinds of ratio. Yung aspect ratio niya na available is 16:9, 9:16, 4:3 at 8:7. So pwede siyang portrait, pwede siyang pa landscape, pwede siyang 4:3 lang na maliit na square at 8.7 style niya. So meron siyang video stabilization din na gumagamit siya ng HyperSmooth 6.0. Mas pinaganda pa nila yung stabilization ni GoPro. Sa Hero 13 Black, it's automatic na meron siya. You can turn it on, you can turn it off. Pero yung isang GoPro nila, yung version na mas maliit, yung 4K tiny nila na GoPro Hero, wala siyang stabilization on the camera, but you can add the stabilization, the HyperSmooth, dun sa quick app niya. Dito sa GoPro Hero 13 Black, meron na siyang stabilization. So, meron din siyang feature na HDR video. Pag nag-record ka, you can shoot up to 4K 60 FPS sa 16:9 ratio or 5.3K video resolution na 30 FPS 16:9. Yung kanilang HDR video effect niya, no? One of the features ano, maganda kasi pag may HDR video okay. Sabi kasi nila walang HDR daw, but eto meron naman palang ganito feature si GoPro, no? Which is we're going to test it tomorrow sa ating travel. So sa video compression standard niya is 2.65 HEVC. So yung kanyang video compression, no? I guess 2.65. At baka meron ditong to shift to 264, no? Hindi ko lang ata nabasa. So maximum video bitrate niya is 120 Mbps. So color video bit depth niya is 8-bit. Tapos pagka naka 4K and higher ka, 10-bit yung ginagamit niya. So meron siyang 2x zoom video. Meron siyang slow motion na 8 times na 2.7K and 1080p. Wow, grabe. Ang bilis. Ang ano to, para slow-mo to. Meron siyang burst slow-mo na 13x 400 FPS na 720p in 15 seconds. So I guess yung sinasabi nito is for the slow motion is 8x or baka siguro 8 shots, no? Kino-combine na lang din, or 13 shots kino-combine niya para makakuha siya ng slow-mo. So meron siyang looping video, scheduled capture, meron din siya duration capture, at meron siyang live streaming feature which is you can stream na 1080p 60 fps with HyperSmooth na 4.0 plus 1080p na 60 fps recording. Galing nito live streaming na, makakapag-record ka pa ng video at the same time. Gusto natin matry yan Meron siyang webcam mode na 1080p 30 fps. Meron siyang exposure control, timecode sync, and for the photo specs naman niya, sa photo modes niya is meron siyang standard photo, burst photo, and night photo. For the maximum photo resolution niya is 27.13 megapixel, and na photo frame niya grabs from the video. Meron siyang meron siyang pang screen capture sa mga images. 24.69 megapixel. Pag naka 5.3K video ka sa ratio na 8:7. Grabe, taas nito, 5.3K. Sino ba nagsushoot ng 5.3K? Yung mga hobbies, hindi natin kaya to. Pero yung mga doing it for filmography, capturing, naka 5.3 yung mga yan. So, sa photo output niya, meron siyang super photo, HDR, standard, at RAW. Oh my God, merong RAW. Yan ang matindi dun, no? Sa photo format, gumagamit siya ng JPEG format tsaka GPR for the RAW format ng photo. Sa RAW format niya, sa RAW photo capture, you can shoot up to 27.13 megapixel. So, meron siyang digital lenses na single photo, meron siyang wide or linear,
At meron siyang photo timer na 3 seconds at 10 seconds. At for the time lapses, at yung pinakagusto ko, meron siyang time warp video feature na I can shoot up to 5.3K. Grabe. So you can do a shoot na star trails, light painting, vehicle light trails. Time-lapse video resolution niya is up to 5.3K, mataas-taas. At yung night-lapse video resolution is 5.3K. I tried the light painting feature sa GoPro. Ito GoPro Hero 12 pa nga yun eh. So ang ganda ng effect niya. Parang mag-shoot lang siya, you do the effect, and then it will process the video as not a picture, it's a video. Ang galing ang ginagawa nila. Dito nakita ko na yung feature na yun. For the audio specs, the GoPro Hero 13 Black, meron siyang 3 microphones. At ito ay stereo audio microphone na rin din. Meron siyang advanced noise reduction na 3 mic processing. Raw audio capture na WAV format. Grabe, naka-WAV pa to. Laki ng file nito. Meron siyang 3.5 audio mic input. Oh, okay, may mic input pala siya. Tapos dun sa media board niya, meron siyang Pro 3.5 mic adapter. And I guess baka nasa mode siya, no? Hindi ko lang alam, no? Alamin natin mamaya yan. So, meron siyang wireless audio feature, can support AirPods and other Bluetooth headset. Uy, ganda nito ha. Pwede kang mag-Bluetooth ng microphone. Sa connection specs naman ni GoPro Hero 13 Black, sa Wi-Fi frequency niya, meron siyang Wi-Fi 6. Siyempre, Wi-Fi 6. 2.4 GHz at 5 GHz na rin din siya. So, talagang future-proof itong GoPro na to, no? For the Wi-Fi 6. Meron siyang Bluetooth 5.3. Ito ay merong USB-C port na pang-charge, pang-transfer. At for the mobile application, gumagamit siya ng Quick App for editing and also adding more effects or hypersmooth sa video nyo. At for the auto-upload to cloud, meron siyang GoPro subscription. I think the app din to. No? Meron siyang feature na gano'n na auto-upload. Wow, matindi for the cloud ka agad. No? Sana all, mabilis yung internet natin. For the user interface, meron siyang Pro Tune, presets and custom presets. At meron siyang voice control. Grabe, voice control. 14 commands at 11 languages with 6 apps. Parang yung sabi natin dati kasi meron siyang GoPro start recording, it will record. Tapos pag sinabi bang GoPro stop recording, it will stop. Yun yung feature ng voice control ni GoPro na pinasikat niya. Ever since GoPro 9 yata eh. So sa accessories, sa loob ng box merong remote control, the remote, waterproof shutter remote, meron din Ito, Volta tsaka Quick App which is you can install sa inyong mobile devices. So, sabi dito, compatible housing niya is accessories, protective housing, yan. At ang SRP niya here in the Philippines is 25,990. I guess, ito yun. Ito siya. Kasi meron siyang version na Creator Edition na may kasamang parang tripod handle or something tsaka microphone. Ang SRP ng Creator Edition niya is 38,990. Alright. So, ayan. Nag-tech rundown na tayo ng GoPro Hero 13 Black at ito na yung pinakamalapit na inaantay natin. I-unbox na natin to. Lalagyan natin siya ng micro SD card and also gamitin na natin to bukas sa ating travel. Mag-vlog tayo using this. I'm very excited to try this. So, ayan. Unbox na natin to. Let's do this. Alright. So, here's the GoPro Hero 13 Black. Ito yung bagong-bago ni GoPro na may SRP na 25,990. Actually, I'm planning to buy this pero I think binigay na ata sa akin ni GoPro itong review unit Wala sinabi kong sosoli GoPro, sa akin na lang to. Ayan. Tama ba? Yes, sa 13 Black. Yes, sa 13 Black. Kasi 13 Black, aalis mo yung camera lens niya, papalitan mo siya. We can use the ND filter and also mga ultra-wide. Gusto ko talagang gamitin yung ultra-wide lens. Yung mas interest ko eh. So, okay, unbox na natin to. I'm very surprised, no? Brand new yung binigay nila. No? Actually, akala ko pag for the review units are very, tawag dito, gamit na. So, ito, it's the real commercial unit yung pinadala nila. No? Hindi yung parang demo unit nila. And inside the back is, ang ganda naman nito, parang pagkain yung laman niya. Ganda naman ang nalagyan nito. Okay, yun ang nakakita ulit ng GoPro. Kasi huling unboxing ko ng GoPro was around, 2005 pa yata eh. Hindi naman 2005. 2015 pala. So, paano ko i-open to? There's no, yun. Okay, open na natin siya. So, ganun style niya, parang burger, no? So, your camera must be updated before you use it. Ito, sabi ata nila, you can
install muna yung GoPro Quick app, tapos i-register mo daw yung device, itong GoPro, at para mag-run siya. Hindi ko alam bakit gano'n yung ginagawa nila, no? So, and I forgot to install the GoPro Quick app. So, mamaya install muna natin yan. So, subscribe to get the most out of your GoPro. So, yun, parang nag-invite sila mag-subscribe sa app nila. May stickers, ayan, pro tip for best cold weather performance, more manual, and the star of the day is here. So, this is the GoPro Hero 13 Black. So, sabi dito, your camera must be updated before you... Kasi kailangan to eh. Parang nung lumabas to, yung mga friends ko nanalo sa raffle eh. Pero hindi pa nila ma-active kasi hindi pa siya officially launched. So, it will base on your region para mag-update. Since nakalabas naman siya, na-out naman siya, so it's already out. You can update this na. So, kailangan talaga tanggalin natin to. Oh my God. Oh my God, I can't believe na sa bahay itong GoPro Hero 13 Black na to. So, mamaya na to, at kasama siyang cable USB-C to USB-C. May kasama siyang, sticker mount, mounting base. At meron siyang pang-lock dun sa kanyang mounting finger. At may kasama siyang ito. I think magagamit ko pa yung mga other mounting ko, no. So ito, kakabit mo yan dito, papasok mo siya dito. Tama ba? Kasya pa ba to? Tagal lang akong hindi nakakagamit ng ganito eh. Oh my God. Ano ba to? May lock ba siya? So alam ko pinapasok lang to, and it's good to go. Tama ba? Parang iba na ata yung style nila eh. Oh my God, hindi na ako marunong gumamit nito. Kasi alam ko papasok ko lang to. Ba't tayo pumasok? Or baka lock na to, no? Or baka pa atras. Oh my God. So I need to study it again kung paano ginagamit to. At ito yung kanyang battery. Ayan. Sana may charge siya, no? So, lipitin ko muna to para meron tayong focus, no? Alright, so let's analyze natin to, no? Observe natin. So ito yung kanyang screen display lang, here's the camera. Ito yung natatanggal yung lens. Natanggal pa ba ito? Paano ba ito alisin itong mga ito? Hindi ako marunong. Nakakatakot naman to. At here's the power button. Power button ba ito? Here's a power button. Ito is yung parang pang shutter niya, pang shoot. Sa right side is the battery. Ayan, ito yung battery niya. So ito yung parang meron siyang USB-C dito for transfer siguro. Ayan. And let's insert now the battery. So, nilalagay yung memory card nito, no? Tama ba? Yan, pasok na siya. So, ito yung sa micro SD card yata. Ito. Dapat pala kumuha ako ng micro SD card eh. Wait lang Kuha tayo. Alright, I have here the tiniest SD card. This is a micro SD card na 32 GB. So, lalagay natin siya dito. Ano ba to? Ganon. Or, pabaliktad. Ayun. Nag-lock na. Kailangan natin ng konting tulong para may pasok natin yung memory card. Hindi nagla-lock. So, isabihin ng baliktad. Okay, baliktad din natin. Pumasok ka. Hindi, baliktad eh. Ayan, tama siya, tama. Ayaw lang yung pumasok. Kasi yung battery natin di pa nakapasok mabuti. Ay, pumasok ka. Wait lang. Kuha tayo ng panulak. So, kumuha ko ng pin para maitulak natin yung memory card. Ayun, pasok na siya. Alright, pasok na. So, close na natin tong door. Kailangan tight to. Kung nasa beach kayo, make sure na walang buhangin. Ito yung mounting finger niya. Ito yung mounting finger niya. Ayan. So, maganda rito, no? I'm not sure kung meron pa tong power, no? So, on na natin to. This is the power. Sana meron siyang battery. Wow, I missed that sound. So, meron siyang screen dito. Ayan. 13 black. At setting it up.
Para nag-setup na rin din tayo eh, no? Legal stuff, agree, GPS is on, voice control is on, confirm. So GoPro, scan to finish setting up your GoPro using the quick app. So I have here my phone at I need to create an account. Okay, so wait lang, gawa na muna tayo ng account. So may question dito, set up your GoPro now. So click natin yes, connect a camera, allow. So turn the Bluetooth on your, to find your, kailangan natin naka-Bluetooth tayo. Ayan. So ano mangyayari? It will, so naka-automatic Bluetooth pala tong GoPro na to, no? Pag naka-on siya, ayan na, pairing na. Okay. Pair. Ayun, pumasok na tayo, di ba? Pumasok na, connecting na. So, yun yung style niya. So, I'm also connected to the internet. So, whatever information yung tinatransfer nila, it will send a signal na I'm using the GoPro at mag-a-update siya. So, save the new name. Lagyan ng GoPro Hero Black as. Ayan, lagyan ko ng pangalan ko. Save name. So, lagyan ko ng pangalan yung GoPro. So, ito na siya. Let's install your update. So mag-a-update pa pala siya. Update camera. Ito yung ano, yung per region yata eh, na yung update na ilalagay nila. So I guess this is a good way to determine, no, kung ilan yung mga bumili ng GoPro nila. So anong nangyari? So nakakapit naman yung wifi ko ah. It's connected already. Anong problema mo? Update the camera. So I guess kailangan yata mag-connect yata dun sa camera eh. So ano siya. Fix bug. Okay. So, update camera. Ano nangyari? Update the camera. So, ito pala, meron siyang install update. So, ulitin na naman natin. Oh. Connecting to the internet. Nakakonect ka tayo kanina eh. Ba't ganun? Ayaw niyang makibaka. Alright, let's wait. We were unable to connect. So, choose a network. Choose a network. Okay, napuputol yata yung internet ko dito. Okay, hindi tayo sa mas mabilis na connection. Install update, continue, update the camera. Ayan. I guess ito na yun kasi may 0 na lumabas eh. So, I guess baka gusto niya is data. I-on natin yung data. Ayun, nag-install na. On natin yung data. Nag-install siya. 100% na kaagad, no? Connecting to your camera's Wi-Fi. So, kinuha niya yung yung app, yung update, as inilipat niya doon sa camera. So, device used with Go. Okay. Connect. Yeah, we're connecting na. So, pinapakita ko sa inyo. If you're going to buy a GoPro, you need to do this. And accept continue. Transferring yun. Nag-transfer na siya. Kasi pag hindi mo to i-update, hindi mo magagamit yung GoPro. Kailangan meron kang internet. Kasi yung mga firmware, i-update niya ng ina-update. Kamukha nito, 24%, 27%. So, mahaba-haba yung pala yung process ito. Pero this is a one-time thing. So, after nito, okay na. Magagamit mo na yung GoPro. Yun yung bagong style pala niyan. Dati naman kasi wala namang ganito eh. Ngayon nilagyan na nila, I guess, for the data. Yeah, for the data kung ilan yung bumili, no? At makapag-install siya ng mga firmware updates and every time you're buying to GoPro, no? Kasi yung stock nito yung stock niya, for example, bibili ka ng GoPro next year pa, no? So yung stock na ginagamit niya na firmware, luma. So kailangan niya mag-update doon sa bagong version. Doon yung pinaka-importante talaga para mapagana niya yung mga magagandang features ng GoPro. Hindi ko alam kung bakit ganito pa yung ginawa nila. Pero okay naman tong yung firmware update. Yan, it's installing update na. So, downloading update. So, sana mabilis-bilis din to. Grabe. Excited na akong gamitin tong camera na to. Napakaganda, no? At yung micro SD card na nilagay ko, i-format ko pa. Ako. So, antayin natin. No? It's a update thing. Yan. O nga pala, no, I forgot to mention. May mga pinadala rin si GoPro na mga gamit. For example, mga mounting niya, no? So, ito mga pang-bike yata itong mga to eh. This is a pang-mounting siya sa bisikleta. And ano pa ba? Puro kalat yun nandito. Wait lang. Meron din siya ditong
Parang mga pang bike mount eh. Ganyan, natutuwa nga ako, nagpadala sila ng ganito eh, no? So, gusto ata nilang magbisikleta ako at nakabit yung mga ganitong mga mounting plate to. For bicycle to eh, for the bicycle eh. And, ano pa ba? Ito, may pila ditong pouch for cars naman. Wala na kung may pang gamit na, no? So, I guess yung GoPro ata, baka sasoli ko talaga. Kasi itong mga gamit na eh. Hindi siya brand new eh. So, ito sa kotse to. So, pwede mong i-mount yung GoPro mo sa kotse. At ito na pala yung mga ND filters niya. Ito. Oops, baliktad ata yung ano ko. Ito yung mga ND filters niya. So, meron din siya kasamang cover at mga ND filters na ikakabit mo dun sa camera. Which is, hindi ko pa alam kung paano ikakabit kasi hindi ako marunong pa mag-install. So, may mga version siya na ND filter. 32, 16, 8, tsaka 4. Ay, tumunog na yung ano. Tumunog na. It means that nag-update na, reconnecting. Okay. So, ito na. We got the GoPro Hero 13 Black alive at nakita ko na yung sarili ko sa screen. That is so awesome. Astig. And, so mangyayari dito, no? So, pwede mo siyang i-swipe, no media. That's swiping up is for the preview. Swiping to the left is yung control sa time-lapse. Diyan ako nagkakamali palagi. Minsan nagbablog ako sa ibang GoPro, napindot ko yung time-lapse. So, you need to go to video mode. So, naka-video mode tayo. Swiping to the right is, ganun din pala, no? So, swiping down is the settings. Kasi gusto ko i-format yung SD card ko eh. So, paano ko ba i-format yun? Ayun. I guess you need to go to manage the SD card. Tama ba? No media. So, wala daw siyang media. So, I got the 32 gig. Preference natin to. Let's get the sana format nito. Reset. Format. Yan, format SD card. Format na natin. Ayan, format na natin yung SD card ko para talagang malinis siya, no? So, on ko na itong cam ko. So, itong app na to eh, auto-upload do, I'll do it later. So, Hero 13 Black is ready. Okay. So, I guess makakapag-preview ata o makakapag-shoot na tayo. So, okay na format ko na, no? So, balik-balik lang tayo. Paano yun? So, to go back. Yan. So, naka-super photo tayo. Ba't tayo naka-super photo? Let's go to the video. Ayaw pumunta sa video. Ayun, kailangan pala swipe. Let's click standard video. Video mode niya, naka 5K yata siya. HDR. Ba't naka HDR? Standard daw. So, naka-standard tayo. So, paano ko? Ito yata yung resolution eh. Ayan, quality standard, 4K. Ayoko mag 4K. Ito tayo sa 1080p HD, no? Sa baba. Kasi gitna is 4K, taas is 5.3K. Yung sa baba is 1080p. Doon na tayo sa 1080p lang. Hindi ko rin nakita yung FPS niya. No? Paano yung FPS niya? So, I need to tinker that din. So, ito, ano to? Framing. So, pwede yung widescreen, pwedeng vertical. Vertical, parang Instagram style. Okay, paano yun? Ayun, galing, parang TikTok style. So, ito pala yung mga ratio niya. Full frame, pag full frame is square. At doon tayo sa widescreen kasi mas gusto ko yung wide. Ultra wide sana meron. Itong W, what is W? Digital lens. So, may mas wider pa pala. So, meron tayong linear horizon lock. At linear. At meron tayong wide. Super view. At hyper view. So, pag hyper view, oh my God, super wide. Mas gusto ko to. Ito ko sarili. Oh my God, kitang-kita yung buong studio natin dito. Kitang-kita, mas gusto ko tong super wide. Oh my God. So, naka-hyper, tayo, no? Ang settings to? Hyper view, 12mm. Oh my God. So, paano ko siya matitinkered na ayoko mag-shoot ng 60 FPS. So, we're on standard, no? Tama ba? Basic quality unavailable. Bakit? Kasi naka-hyperview tayo. Pag naka-hyperview is naka 4K siya. So, let's go back to the super view na lang. Super view, medyo wide naman din to eh.
So let's go back here, naka-widescreen, yes. At let's go back to 1080p. Ayan. Paano ko makikita yung ibang frame rate niya, no? Frame rate. Where is the frame rate? So wala ko makita. So balik tayo sa video. So nag-record na tayo ng video. And I'm now recording. Oh, ba't namatay? Oh, okay, isa pa. Napindot ko ata eh. Mukhang may problema ata yung memory card ko ah. Okay, napindot ko nga kanina. Very sensitive ng buttons niya. So alright, we're vlogging now using the GoPro 13 Hero Black. So this is a first test. Sana yung audio natin malinaw, no? And we're going to use this. Grabe, kita-kita yung aking kwarto dito. So super wide niya. Oh my God! Ang ganda, grabe. And nakakatawa, no? Doon sa phone, kasi naka-pair tayo sa Quick App, meron siyang I think I can control it eh. So pag i-stop ko to, okay, so I can control the GoPro. So I can also enable preview, so connecting to Wi-Fi. The phone will connect to the GoPro para meron kang monitor. So medyo matagal lang siya ng konti, no? Medyo matagal siya. Kasi connecting to Wi-Fi daw, so I guess nagsiswitch siya ng connection. And here we go. Ready to capture. Oh my God. Dalawa yung aking screen. The GoPro. Oh my God. Record nga natin. Oh my God. Tsura ko dito. Kita-kita yung mga kalat ko dito sa studio. Oh my God. Ang ganda nito. So, I can vlog like this na talagang, ayan, ang galing, no? Kita ko yung mukha ko. Ayan, no? That's the GoPro. Okay, so I guess that's it. Stop na natin to. Ayan, so meron na tayong sample. I can also take pictures. So nakakonect naman tayo, no? Click tayo picture. Medyo matagal yung processing niya. Okay, ba't kaya gano'n, no? Let's go back to video. And also meron din siyang time-lapse. So medyo low to 20% na lang din siya. So okay lang naman din, no? Okay lang naman din. I think I need to terminate this. Pero galing nga, nakakonect yung phone dito, nakakapag-live preview ako sa phone. And also, the GoPro is still doing the live preview. Hindi siya namamatay. So, pero parang siya naka-horizon lock ko. Pag ginanito ko siya, it can shoot Instagram style. Try natin. Ang galing, no? Hello! Hello, TikTok! So, galing! Ang galing! Pag ginanito ko, babalik ko siya dati. Ay, hindi. So, kailangan ko siyang i-off. Ayan, babalik siya sa normal if I shift to this. Ayan, balik na siya sa normal. Ang galing Ang galing nito Ba't ito iba? Okay. Sa view lang pala yun. Ayun, nagbabago din pala siya. Nagbabago din. So, ayun, I guess this is it. At i-mount ko na to sa aking handle. So, I need to get some of my old mounting, no? Kasi iba yung mounting na itong mga to. Pag bisikleta to eh. So, wala akong tripod na pang handheld ko kasi gusto ko ilagay ito sa aking Ulanzi okay, or sa aking Ulanzi tripod stick, no, para at least makapag-vlog na. Anyway, maghanap naman ako ng mga gamit.
So I'll end now my video here. So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video vlog adventure. Thank you so much, GoPro Philippines, for this. And let's create content bukas sa trip natin sa Batangas. All right.